Nagpapasalamat ako sa Anderson Window dahil Renewal by Anderson. Kasi meron kasing dream na parang hindi ka talaga patutulugin unless talaga na ma-achieve mo siya. Nasa point na kami ng buhay namin na we don't want to live in constant worry and constant fear. If you don't plan to retire here, that's okay. Naintindihan po namin yan. Like we always say in our videos, this is not for everybody and what we're doing is not one size fits all. Teka mo ng init. Welcome po sa aming channel. Ito na po ang pinakahihintay ng karamihan po sa inyo, ang pagpapatuloy ng aming Q&A portion. Q&A portion. Marami pa rin po kasi kami talagang mga katanungan mula sa inyo na hindi pa rin namin nasasagot din, di ba? So, hopefully, mas maging detailed ang ating mga kasagutan ngayon. And also, before anything else, gumawa na po kami ng aming email address para po makontak niyo po kami. Gusto niyo pong dumalaw dito at matuto kung paano po magsimula ng farm. Welcome na welcome po kayo. Ito po ang unang question. Masyado pong mahabang kanyang comment, pero ito po yung pinopoint niya. How did you decide po where you will stay? How? ikaw, sagutin mo. How could you say? How? Nakapag-desisyon kami na pinili namin sa Sorsogon tumira kasi unang-una dito ako lumaki. Alam ko yung mga nangyayari rito. Marami akong kilalang tao. Just in case na may kailangan akong tulong, alam ko kung sinong lalapitan ko. Tsaka pamilyar ako sa lugar ng Sorsogon. Kaya ito yung marami rin kaming lugar na kino-consider kung saan unang-una nga nung una parang mas kino-consider namin na mag-retire sa Vietnam dahil marami akong mga napapanood na vlog na maganda, cost of living, sobrang mababa. mura ng cost of Kaya lang, living. iba pa rin talaga yung nakatira ka sa sarili mong bayan. Unang-una sa Vietnam, yung, siyempre, mahirap, hindi mo, communication na hindi ka naman nagsasalita ng language nila. Kaya mas pinili na lang namin dito sa Bicol tumira. At saan tayo nakatira ngayon? Sa ngayon, nakatira kami sa ancestral house namin. Doon kami lumaki. Maliit lang ang bahay namin dito. Parang 2-bedroom nga lang eh. Kaya pero pag nagkakaedad ka naman, kasi sa akin naramdamang na-experience na rin namin ng malaking bahay nung nasa Amerika kami. Parang hindi na sa amin appealing na magpatayo ng malaking bahay na parang hindi na 'yun ang pinaka priority namin na malaking bahay. Basta may matutulugan lang kami na secure, na May privacy at komportable. Sa amin, okay na yun. Ito yung follow-up question niya. When did you start po na mag-plan na? This is it. We will go back and take the risk. Di ba parang sabi nga niya, almost 10 years din bago talaga nagkaroon ng fruition ang plano na ito, di ba? Pero yung talagang this is it, na talagang eto na, uuwi na tayo. Parang last 3 years? Yeah, di kasi, nung the last 3 years, marami rin akong sinacrifice. Kasi yung hobby ko nung nasa Amerika ako, nag-golf ako. Talaga yun ang nakakapasaya sa akin. Pero nung the last 3 years, hindi man ako nag-golf kahit isang beses. Dahil talagang yung goal ko, matapos ko yung pagpapaayos ng bahay para maibenta. Mas malakas, mas mataas, mas mataas yung magiging... Kaya sinacrifice ko yung paglalaro ng golf kahit gustong-gusto ko. Pero yun nga, talagang mag-decide ka na kung anong kailangan mong i-sacrifice para ma-attain mo yung dream mo. Sa amin naman, nangyari at natupad naman. Yeah. Besides sa golf, ano pa ba yung mga sakripisyo natin? Mayroon marami. Once a day na lang kami kumakain. Hindi kasi nung sinacrifice ko yung golf kasi alam nyo naman nagtatrabaho tayo Monday to Friday. Kung minsan may overtime kami Sabado. Kung mag-golf pa ako ng Sunday, parang wala na akong time kasi yung bahay namin
kailangan naming ayusin para mas maibenta namin ng mahal. Mhm. Kaya every Sunday, talagang dinedicate ko yung araw na yun para ayusin yung bahay. Mhm. And then, luckily na nagtatrabaho ako sa paggawaan ng bintana. Kaya nakabili ako ng mga, na-replace ko yung mga bintana sa bahay nang napakamura lang. Isang bintana, parang nabibili ko lang ng mga $75. Pero yung market value talaga ng bintana, parang mga $7,000 or $10,000. Yan din ang kagandahan. Nagpapasalamat ako sa Anderson Window Mhm. dahil Renewal by Anderson. dahil talagang maganda ang pakita nila sa empleyado Mhm. na talagang Maganda. May benefits naman na maayos. malaki ang utang na loob ko sa Anderson Window dahil talagang naramdaman ko na parang magandang company na pagtrabahuan. Mhm. Kaya lang sa parte ko lang talagang gusto kong gumawa ng bagay na talagang gustong-gusto ko. Yeah, mas fulfilled siya. Oo, Kumbaga. kasi parang paulit-ulit na lang sa akin ang ginagawa ro na parang hindi na ako na amaze ng mga ginagawa araw-araw. Parang natatamad na ako. Hindi kasi meron kasing dream na parang hindi ka talaga patutulugin eh, unless talaga na ma-achieve mo siya, di ba? Like, yung sa kanya, dahil nga gustong-gusto niya mag-farm, eto, at thank you naman Lord at talagang nasimulan na namin at natutupad na paunti-unti yung pangarap niya. Na talaga namang, siguro, 10 years, imagine, 10 years niya itong pinagplanuhan at hindi siya basta-basta lang. Kaya, ayun, believe din ako sa kanya. Kasi nga, yung iba, kapag nakarinig na rin ng mga negative na mga opinions from other people, parang nawawalan na rin kaagad sila ng loob, di ba? Pero siya talagang, dahil gustong-gusto talaga niya, he took the risk. He took the big risk of his life. And thankfully din naman, maayos din naman tong aming kinalalagyan ngayon. Dahil nga, first, dito siya lumaki, Sorsogon, may mga kakilala siya. Naging kaibigan ko na rin yung mga kaibigan niya. Tapos meron silang ancestral house dito, so hindi na kami gumastos muna ng pagpapatayo ng bahay habang inaayos pa rin namin tong farm. Pero in the future, we also want to build a small kubo house, di ba, dito. Para dito na rin talaga kami nakatira. So, yan. So, hopefully, itong channel namin ay makita nyo talaga yung progress ng farm, di ba? Bukod po sa bahay na matitirhan, we also made sure na may sasakyan kaming magagamit kaya bumili po kami ng pickup truck bago umuwi. So yung next question po niya is, how long did you plan on taking the next chapter of your journey? Which I think ay nasagot na po namin, which sabi nga niya ay roughly 10 years bago niya po natupad. And along the way, syempre nagkaroon din siya ng mga doubts, pero thank God, ayun, yung faith niya kay Lord talaga din yung nag-push sa kanya para mag-jump sa kanyang dream. Leap of faith po talaga ito. Ngayon po, may nagtatanong po, ano daw po ang aming source of income? Source of income habang binubuo pa po namin itong farm. Sagutin mo. Sa ngayon, meron pa rin kaming bahay sa Amerika na pinapaupahan namin na meron pa rin siya mortgage pero may income na pumapasok sa amin kasi parang yung interest rate ng bahay na yun nung nabili ko long time ago, parang na-refinance ko ng 2%. So, may passive income pa rin yun sa amin na every month. Kaya yun ang nagsusustain sa amin. Aside from that, meron na dito yung Copra, every 45 days nakakapag Copra kami dito. Oh. Diba? Magkano din yun? Yeah. Meron kami nabiling barbershop na may monthly income naman. Yeah, worth 50,000 pesos lang yun nabili. Parang inalign din ni Lord. Ang galing-galing talaga. Talagang nararamdaman talaga namin na tinutulungan din kami ni Lord dito. Kasi imagine, nagpagupit lang siya noon. Siyempre, pag nasa barbero, kwentong barbero, joke lang. Nagkukwentuhan sila nung barbero niya. Tapos, parang nabanggit sa kanya nung barbero niya, nabanggit mo sa barbero na naghahanap ka ng pwedeng business. Maliit lang na business. Tapos, nakwento naman sa kanya nung barber niya na, ito, binibenta ko yung barbershop ko, ganyan-ganyan. So, 50,000 pesos lang, meron na po kaming maliit na barbershop na passive din kasi hindi naman siya yung nagugupit doon. Hindi naman siya yung barbero. Pero kahit lang, may napakamura lang, wala magandang business yung barbershop kasi walang mga inventory. Tapos, ang monthly rent, 6,000. Tapos may passive income pa rin sa amin, siguro mga 15,000 a month. Yeah.
nakukuha na yung pansweldo dun sa mga barbero, di ba? Oo. Basta meron pa rin pumapasok. So yun, napapaikot-ikot naman po namin. Tsaka nga, kumpara naman po syempre sa cost of living sa Amerika, mas mababa naman po yung cost of living dito. I don't know kung napansin niyo po dun sa mga previous naming videos, so worth $20 or 1,000 pesos. Pesos. Ang dami na po naming napapamili. At marami na rin po kaming napapakain doon. Nakakapag-imbita pa kami ng mga kaibigan. Kapag nagbo-boodle fight kami, tapos yung mga caretaker po namin dito, kasama rin sila doon, di ba? Mhm. Meron pa yung hanggang dinner na po iyon. Kung simple lang talagang buhay, Mhm. yung worth na $20 or 1,000 pesos a month, Correction po, he meant to say 1,000 pesos a week. talagang pwede ka nang kumain yung the whole family for a week. Mhm. Yung mga pang-ulam-ulam lang, kung hindi ka naman pihikan. Mhm. Saka mas gusto rin namin isda lang ang kinakain, hindi naman kami bumibili ng karne Karne. dahil ay umiiwas kami ng mga cholesterol. Mhm. Kaya puro isda gulay lang talagang kinakain namin dito. Right. Tsaka sobrang excited nga kami na tumutubo na rin yung mga So, vegetables namin dito. Dahil mas makakatipid pa kami, di ba? O, di ba? pang-ulam-ulam, marami kaming manok. Excited akong tumubo yung pipino. Tapos yan, may mga manok na po dito. Pero pag nagkakatay sila ng manok, hindi ko po kinakain. Hindi ko po Oo, talaga kami kaya. lang kumakain Sila ng lang. manok. Pero ang sarap kasi yung mga manok namin native. Talagang Malasa. pag sinabawan mo, ang sarap ng sabaw niya. Yes, Pang that's right. mga tinola. Ito po yung next na question. Marami po kasi kaming natatanggap na mga comments about sa insurance dito sa Philippines. May mga nagko-comment na, paano pag magkasakit kayo? Meron pa nga pong nag-comment na, paano kung magka-cancer pa yata? But, yung mga ganong concerns, yung mga ganong worries, coming from people abroad lalo na, di ba? Naintindihan po namin yan where it's coming from and it's very real and valid, di ba? Pero kasi kami ng asawa ko, nasa point na kami ng buhay namin na we don't want to live in constant worry and constant fear, di ba? But we are not saying na insurance is not important. In fact, meron pa nga po kaming binabayarang life insurance sa USA. Continuous po ang aming payment doon. And we are also looking for medical insurance dito sa Philippines. Mga options, naghahanap-hanap po kami. Pero like I said po, hindi na po kami yung para mag-worry na, ay, baka maaksidente tayo, ay, baka magkasakit tayo. But instead, we strongly believe pa rin po na prevention is better than cure. Yes, getting an insurance is a smart move, pero we strongly believe talaga na prevention is better than cure. So instead of worrying so much, di ba, ang sarap ng hangin. Instead of worrying so much, mas iniisip namin kung paano kami mas magiging healthier every day. Like we said earlier, di ba? Fresh na po yung mga kinakain namin dito. Mas may access kami sa mga fresh na vegetables, tapos yung mga fish na nga lang po ang aming kinakain. Napakabihira na naming magkarne, no? Minsan pang palasa na lang sa pansit. yung baboy, pampalasa na lang. Pero most of the time, dito na po kami talaga sa farm at saka sa palengke. Alam niyo naman ang mga bilihin dito sa palengke, hindi sila frozen at hindi rin sila from other countries, di ba? Talagang source dito sa atin sa Philippines. So again, we're not against insurance, but what we want to say lang siguro is mas iniisip na po talaga namin yung lifestyle change. Kasi nung nasa Amerika kami, stress siya, 'di ba? Burnout siya. Pag burnout at stress ang asawa mo, stress din ako kasi. Ramdam ko rin 'yun, 'di ba? And ako bilang asawa, ayoko nang gano'n siya. And ngayon nga na mas peaceful kami dito, mas simple yung lifestyle namin dito, yung peace na 'yon, sobrang laki ng tinulong sa amin. Yung nervous system namin, mas madali naming nare-regulate dito po sa Pilipinas. At saka, ang bilib din kasi kami sa isa't isa kasi hindi kami mahilig manood ng news.
Oo. Kasi sobra po talaga 'pag nanonood ka ng news, halimbawa 30 minutes or 1 hour kang nanood ng news, it sucks the life out of me. Parang feeling ko nag-work ako ng 10 hours a day sa sobrang stress, 'di ba? Actually, yes, intentionally we don't really watch the news, pero dahil nasa social media world na tayo, imposible talaga na hindi naman kami madaanan ng news sa aming mga news feeds. Tapos meron din kaming mga kakilala na nag-express ng mga opinions nila about what's going on. So whether we are in the US or here in the Philippines, lahat ng nangyayari sa mundo, di ba? Meron kaming awareness, kumbaga. But what we want to say lang siguro talaga is hindi talaga kami mahilig at saka we try our best not to consume so much of it kasi I don't think we are wired na i-consume lahat ng mga negativity na nangyayari sa buong mundo, di ba? So, we try to focus on the things that we can control, di ba? Doon na lang namin nilalagay yung time and energy namin kasi it's a waste of time. Yes, it's a waste of time and energy to focus so much on the things that we have no control. So, yun lang, and back to regular programming. Tsaka yung mga worries naman po natin, most of the time, a lot of times, 'di ba, hindi naman po siya talaga nangyayari. Talagang it's all in our head, kumbaga. So, ayun po. Pag po nakahanap na po kami ng magandang insurance dito sa Philippines, i-share po namin sa inyo 'yan. And anything else to add? Kasi naman dito sa Philippines, sa tingin ko lang, kasi nung kararating lang namin ng Sorsogon, yung anak namin, siguro sa palit ng weather, nagkasakit kagad. Parang 2 weeks pa lang tayo nandito, no? Hindi, Or 1 week. kararating pa nga lang natin, parang the next day na dumating kami rito. Ay, hindi. Oo nga, parang 2 days, 3 days pa lang Oo, tayo. yung anak namin nagkasakit, na hospital ng 2 days. So, parang yung wala naman kami insurance, pero pag ang pera mo naman dollar, parang napaka-affordable naman kasi na hospital siya ng 2 days sa private room. Ang binayaran lang namin parang $600. So, kung dollar yung income mo, affordable dito pag dollar yung pera mo. Mhm. Pag dollars yung pera. Oo. Pero pag hindi dollars, Ewan ko lang. yeah. Pero yun nga yung mga concern ng iba yung insurance talaga. Parang naging safety blanket ba yung tawag doon? Yeah. Safety blanket na nila yung insurance, which we agree, di ba? Like I said in the beginning, smart move naman talaga ang magkaroon ng insurance. Kami din, naghahanap pa rin kami ng insurance. Pero siguro, what we're really trying to say is, if you can take a hold of your health, if you can really take care of your health, change your lifestyle, siguro yun po yung mas importante. Kasi ba't mo pahihintayin magkasakit ka, di ba? Ba't mo pagugustuhin na magkasakit ka? Kung pwede naman na yung mga ginagawa mo ngayon ay magpi-prevent for you to get sick, di ba? We understand na getting sick, 100% hindi natin yan maiwasan. If it happens, di ba? Pero siguro sa amin lang, parang nung nag-move kami dito sa Philippines, we have a better chance of fighting. Yung parang fighting it kasi yun nga, fresh yung mga pagkain, talagang mura lang yung mga pagkain na masusustansya dito. Kumbaga, di ba sa Amerika kapag organic na, mas mahal na ang presyo. Dito, walang ganon. Walang ganon. Lalo na kapag tumutubo na, sobrang excited po kami na tumutubo na po yung aming mga tanim. So, ayun po. If you don't plan to retire here, that's okay. Naintindihan po namin yan. Like we always say in our videos, this is not for everybody and what we're doing is not one size fits all, di ba? Pero siguro po, ang pinaka-importante lang naman, kahit nasan tayo sa mundo, sa parte man tayo ng mundo, alagaan natin yung sarili natin, alagaan natin yung health natin, di ba? Siguro para lang sa aming asawa, mas sustainable lang po para sa amin yung maalagaan yung sarili namin, especially when we moved here. Kasi napakalaking bagay po na at peace na yung asawa ko, mas regulated na po yung kanyang nervous system, hindi na siya nababurn out, masaya na siya sa ginagawa niya. And ako, masaya rin ako na nasusuportahan siya sa dream niya, hindi niya kami pinababayaan ng anak namin. At ito, lumalaki naman pumayos yung anak namin. Yun po. And that's it for today's Q&A, but this is definitely not the end of the conversation. We've only scratched the surface and we still have so much more to share, especially when it comes to usaping kalusugan. Part 2 will be up next week, so make sure you stay tuned. You won't want to miss it. And if you haven't watched our previous Q&A videos yet, we've created a playlist so you can easily catch up anytime. Salamat po sa panonood. And thank you for all your thoughtful questions. See you in the next one. Bye.